Ubusin mo ito, mahal. Huwag mong ititira kahit isang patak dahil bawat butil ng pagmamahal ko ay nakahalo sa tiyaan na yan. Ang tinig ni Sonia ay kasing tamis ng pulot, malambing at tila musika sa pandinig ng isang taong nanghihina. Sa loob ng kusinang kumikinang sa linis, kung saan ang bawat kagamitan ay gawa sa mamahaling asero at marmol, marahang hinahaplos ng babae ang likod ng kanyang asawa. Ang bulto ni Vikram ay tila isang anino na lamang ng dati niyang kisig. Nakaupo ang bilyonaryo, namumutla, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inaabot ang tasa ng tsa. Amoy sariwang chamomile at halimuyak ng mamahaling pabango ni Sonia ang bumabalot sa silid. Isang amoy na nagbibigay ng huwad na kapanatagan. Ngunit sa labas ng makapal na salamin ng bintana, sa ilalim ng hagupit ng ulan sa Quezon City, ang hangin ay amoy mabulok na basura at basang lupa. Doon, nakaluhod si Tess sa putikan. Ang kanyang mga daliri ay nangingitim, pilit na humahalukay sa bunton ng mga itim na plastic bag na itinapon mula sa mansyon ng mga Vergara. Bawat piraso ng boteng plastik na kanyang mahahawakan ay tila ginto sa kanyang paningin. Sa bawat pagbaon ng kanyang kuko sa maduming basura, ₱1 ang kanyang binibilang sa isip. ₱1 para sa gamot ni Toby. ₱1 para sa hiram na buhay ng kanyang kapatid. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang manipis na t-shirt, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kanyang sikmura na kanina pa kumakalam. Hawak niya ang isang piraso ng basang pandesal na pinaghatian nila ni Toby kaninang madaling araw, ang tanging laman ng kanilang tiyan sa gitna ng marangyang mundo na nakadungaw sa kanila. Sa loob, muling ngumiti si Sonia. Kinuha niya ang isang maliit na bote mula sa bulsa ng kanyang sedang apron. Walang tatak ang boteng iyon, tanging puting pulbos lamang ang laman. Sa isang iglap, habang nakatalikod si Vikram upang kumuha ng tissue, ibinuhos ni Sonia ang pulbos sa tsa. Ang kanyang mga galaw ay tumpak, mabilis, at puno ng kasanayan. Wala siyang galit sa mukha. Sa halip, ang naroon ay isang uri ng kapayapaan, ang kapayapaan ng isang mangangaso na alam na malapit ng malagutan ng hininga ang kanyang huli. Ang sabi ng doktor, kailangan mo ng mahabang pahinga, Vikram. Bulong ni Sonia habang ipinapatong ang tasa sa tapat ng asawa. Huwag kang mag-alala sa kumpanya. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Nandito ako. Ako ang bahala sa lahat. Utang ko sa iyo ang buhay na ito. Kaya hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo hanggang sa huli. Isang matinding pag-ubo ang kumawala sa dibdib ni Vikram. Isang tunog na tila nababasag na tuyong kahoy. Ngunit bago pa siya makahingi ng tubig, muling idiniin ni Sonia ang tasa sa kanyang mga labi. Sa labas, sa likod ng malaking basurahan, nanigas ang 11 taong gulang na si Toby. Ang kanyang maliliit na kamay na may hawak na sako ay nanginig. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya ang bawat kilos ng magandang babae sa loob ng salamin. Nakita niya ang puting pulbos. Nakita niya ang nangiti ni Sonia na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang nangiting tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa puso ng taong nagtitiwala sa kanya. Napatingin si Toby sa kanyang ate Tess. Ang kanyang ate ay abala sa pagpunas ng putik sa isang boteng nakuha. Ang mukha ni Tess ay puno ng pag-asa. Iniisip na ang basurang ito ang magliligtas sa kanila. Hindi alam ng kanyang ate na ilang metro lang ang layo, ang taong pinakamayaman sa lungsod ay unti-unting pinapatay ng sarili nitong kaligtasan. Ate, mahinang tawag ni Toby. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos malunod ng ingay ng ulan. Hindi siya narinig ni Tess. Ang tanging naririnig ni Tess ay ang tibok ng sarili niyang puso na nagsusumamo sa tadhana. Konti na lang, Toby, bulong ni Tess sa sarili habang ang kanyang mga kamay ay puno ng sugat at dumi. Makakabili na tayo ng gamot mo. Kaunting tiis na lang balang araw. Hindi na tayo titingin sa basura ng ibang tao.
Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng mansyon. Ang tasa ng tsa ay nahulog mula sa kamay ni Vikram. Nagkalat ang mga piraso nito sa sahig na tila mga kristal ng isang pangarap na nawasak. Ang kulay kayumangging likido ay humalo sa puting pulbos, gumagapang sa sahig na parang lason. Biglang bumukas ang ilaw sa labas ng mansyon. Ang liwanag ay tumama ng diretso sa pwesto ni Tess at Toby. Nanlaki ang mga mata ni Sonia. Mula sa loob ng mainit at mabangong kusina, ang kanyang paningin ay dumapo sa dalawang nilalang na marumi, basa, at mukhang mga basahan sa gitna ng kanyang paraiso. Ngunit hindi ang dumi nila ang nagpatindig ng balahibo niya, kundi ang mga mata ng batang lalaki na nakatingin sa kanya, mga matang nakakita sa kanyang lihim. Hinawakan ni Sonia ang gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Ang kanyang mukha na kanina lang ay mukhang anghel ay biglang nagbago. Ang kanyang mga labi ay umarko sa isang ngising puno ng panganib. Isang hakbang, dalawang hakbang. Lumapit si Sonia sa bintana. Ang kanyang anino ay bumalot sa magkapatid na nasa labas. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay? Ang isa ay namamatay sa loob ng ginto, at ang isa ay lumalaban para sa barya sa gitna ng putik. Sa sandaling iyon, ang bote ng gamot na walang tatak ay nahulog mula sa kamay ni Toby at gumulong patungo sa kanal. "Ate, tumakbo na tayo," ang tanging nasabi ni Toby bago pa man makalingon si Tess. Ang ulan ay tila naging mga karayom na tumutusok sa balat ni Tess, ngunit ang boses na narinig niya mula sa loob ng mansyon ay mas matalas pa sa kahit anong bagyo. "Bantay, may mga magnanakaw sa labas. Hulihin niyo sila." Ang sigaw ni Sonia ay hindi tunog ng isang takot na babae. Ito ay isang utos, malamig, kalkulado, at puno ng lason. Ang bintanang salamin na kanina ay naghihiwalay sa dalawang mundo ay biglang bumukas, at doon ay humalik sa hangin ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Sonia. Isang amoy na humalo sa baho ng nabubulok na basura sa paligid ni Tess. Ito ang amoy ng kapangyarihan na handang pumatay upang manatiling malinis. "Ate, takbo na!" Hila ni Toby sa laylayan ng damit ni Tess, ngunit si Tess ay nanigas sa kanyang pwesto. Ang kanyang dignidad ay tila isang telang pinupunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng mayamang babae. "Magnanakaw?" Bulong ni Tess. Ang kanyang tinig ay namamaos sa pagitan ng panginginig ng kanyang panga. "Hindi kami magnanakaw. Basura lang ang kinukuha namin. Iyong mga itinapon nyo na." Walang puwang ang katwiran sa mundong pinapatakbo ng takot. Mula sa gilid ng mansyon, mabilis na lumabas ang dalawang malaking lalaki na may hawak na mga batuta. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa mukha ni Tess, nakakasilaw. Tila isang interogasyon sa gitna ng lansangan. Sa isang mabilis na pagkilos, bago pa man siya mahawakan ng mga gwardiya, yumuko si Toby. Ang kanyang maliliit na daliri ay sumisid sa maduming tubig ng kanal upang abutin ang maliit na boteng plastik na kanyang nabitawan. Basang-basa ang bote, putikan, ngunit mahigpit itong niyakap ng bata sa kanyang dibdib. Alam niya, sa kanyang murang isip, na ang boteng ito ang dahilan kung bakit nagagalit ang magandang asawa ng may-ari ng mansyon. "Takbo, ate!" muling sigaw ni Toby. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Tess ang panganib. Hinila niya ang kapatid at mabilis silang kumaripas ng takbo patungo sa madidilim na eskinita ng Quezon City. Ang bawat hakbang nila sa putikan ay lumilikha ng tunog ng desperasyon. Sa likod nila, naririnig nila ang mabibigat na yabag ng mga gwardya at ang galit na utos ni Sonia na huwag silang papatakasin. Habang nangyayari ang habulan sa labas, sa loob ng silid na puno ng ginto, unti-unting iminulat ni Vikram ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa sahig, ang kanyang pisngi ay nakadikit sa malamig na marmol. Ang kanyang paningin ay malabo,
Ngunit nakikita niya ang bulto ni Sonia na nakatayo sa may bintana, tila isang reyna na nanonood ng pagkawasak ng kanyang mga kaaway. Sonia, mahinang tawag ni Vikram. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Mabilis na nagbago ang anyo ni Sonia. Pagtalikod niya, ang mukha niyang puno ng puot ay biglang napalitan ng labis na pag-aalala. Lumuhod siya sa tabi ng asawa at muling kinuha ang kanyang kamay. Mahal ko, huwag kang magsalita. May mga masasamang loob na nagtangkang pumasok. Huwag kang mag-alala. Pinalayas ko na sila. Ligtas ka na, sabi ni Sonia habang marang hinahaplos ang noo ni Vikram. Ngunit may mali. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, parang nasusuka si Vikram sa amoy ng pabango ng kanyang asawa. Ang halimuyak na dati ay simbolo ng kanyang pag-ibig ay tila naging amoy ng isang bangkay na pinaliguan ng bulaklak. Bakit kailangang sumigaw ni Sonia nang ganoon katindi para sa dalawang batang basurero? Bakit ang kanyang mga mata ay tila nagdiriwang habang siya ay nakahandusay sa sahig? Pilit na sabi ni Vikram, itinuturo ang basag na porselana. Hayaan mo na yan, Vikram. Magpapagawa ako ng bago. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo. Sagot ni Sonia, ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis na nililigpit ang mga piraso ng basag na tasa. Tila natatakot na may makakita sa mantsang iniwan nito. Nang gabing iyon, sa loob ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at sako, nakaupo si Tess at Toby. Ang tanging liwanag nila ay isang maliit na kandila na muntik nang mamatay sa bawat ihip ng hangin. Inilapag ni Toby ang bote sa ibabaw ng kanilang munting mesa. Ang puting pulbos sa loob ay namumuo dahil sa pagkabasa, ngunit naroon pa rin. Ate, nakita ko siya. Nilagyan niya ng laso ng inumin ng lolo na mayaman. Sabi ni Toby, ang kanyang boses ay puno ng takot. Tiningnan ni Tess ang bote. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng sugat. Ang galit na kanina ay nakabaon sa kanyang puso ay unti-unting umakyat sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang mukha ni Sonia, ang paghamak sa kanyang mga mata, ang pagtawag sa kanila na magnanakaw habang siya mismo ang nagnanakaw ng buhay ng kanyang asawa. Hindi lang ito basura, Toby. Bulong ni Tess, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng dilim. Ito ang katotohanan na pilit nilang itinatapon. Kinabukasan, ang balita sa loob ng mansyon ng mga Vergara ay mas nakakagimbal. Ang matapat na driver ni Vikram sa loob ng 20 taon ay biglang sinibak sa trabaho ni Sonia sa paratang na ito raw ang nagpapasok sa mga magnanakaw sa loob ng bakuran. Habang pinapanood ni Vikram mula sa kanyang bintana ang pag-alis ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Para sa ikabubuti mo ang ginagawa ko, Vikram. Kailangan nating linisin ang lahat ng dumi sa paligid mo, bulong ni Sonia sa kanyang tainga. Napatingin si Vikram sa refleksyon ni Sonia sa salamin. Doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Ang kanyang asawa ay hindi nakatingin sa kanya ng may pagmamahal, kundi nakatingin ito sa kanyang pirma sa mga dokumentong nakapatong sa mesa. Ang mansyon ng mga Vergara ay tila isang dambana ng karangyaan, ngunit para kay Vikram, ito ay unti-unti nang nagiging isang libingan na yari sa marmol at kristal. Ang bawat bintana ay nababalot ng makakapal na kurtinang pilus na humaharang sa sikat ng araw, dahilan upang ang loob ng bahay ay laging balot ng isang malamig at artipisyal na dapit hapon. Amoy gamot, amoy kalinisan, at amoy ng dahan-dahang pagkabulok ng kalayaan. Huwag mo nang piliting tumayo, Vikram. Sabi ng doktor, ang nararanasan mo ay nervous breakdown dahil sa sobrang pagtatrabaho. Malamig na sabi ni Sonia habang iniaayos ang kumot ng asawa. Tumingin si Vikram sa kanyang asawa. Ang kanyang paningin ay tila nababalot ng manipis na hamog. Pero Sonia,
ang kumpanya. Kailangan ko silang makausap. Ang daming papeles na hindi ko pa napipirmahan. Ngumiti si Sonia, isang ngiting hindi nagpapakita ng nangipin, isang ngiting puno ng lihim na tagumpay. Don't worry about the company, mahal. I've already handled everything. I'm doing this for you. Ayaw kong ma-stress ka pa. Sabi ni Dr. Mendoza, kailangan mo ng complete rest at iwasan ang kahit anong balita mula sa labas. Sa kabilang dulo ng mansyon, sa isang silid na malayo sa ingay, nakaupo sa kanyang wheelchair ang matandang si Don Emilio. Ang nagtatag ng Imperyong Vergara ay tila isang estatwa ng pait at pagsisisi. Bagamat paralisado ang kalahati ng kanyang katawan, matapos ang stroke, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, mga matang nakakita sa bawat pagpapalit ng mukha ni Sonia sa loob ng maraming taon. Narinig ng matanda ang yabag ni Sonia. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa sahig ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang anak. Nang pumasok si Sonia, hindi niya binati ang matanda. Sa halip, kinuha niya ang isang baso ng tubig at itinapon ang laman nito sa mga halamang nasa paso sa tabi ni Don Emilio. You know, Papa Emilio, panimula ni Sonia habang marahang hinahaplos ang nangangatal na kamay ng matanda. Masyadong maingay ang iyong isipan. Don't try to tell Vikram anything. He won't believe you. Sa tingin niya, pati ikaw ay ulyanin na. Isang salita ko lang, ililipat kita sa isang nursing home sa malayo kung saan wala nang makakarinig sa'yo. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kulubot na pisngi ni Don Emilio. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahan niyang isinawsaw ang kanyang daliri sa natitirang patak ng tubig sa ibabaw ng mesa. Sa huling lakas na mayroon siya, iginuhit niya ang 4 na letra sa makintab na kahoy, SAKLOLO. Tumingin si Sonia sa mesa. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telang luma na gawa sa purong sutla at sa isang mabilis na kumpas, pinunasan niya ang tubig. Binura niya ang tanging hiling ng matanda nang walang pag-aalinlangan. Wala nang makakaligtas sa inyo, Papa. This family is mine now. Bulong niya bago tuluyang lumabas ng silid. Habang ang kadiliman ay bumabalot sa mansyon, si Tess naman ay gumagapang sa gilid ng mataas na bakod. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa basa at madulas na damo. Hindi siya nandito para magnakaw. Nandito siya dahil hindi siya pinapatulog ng mga matang nakita niya sa loob ng mansyon. Ang mga mata ni Vikram na puno ng paghingi ng tulong. Ate, baka mahuli tayo ulit. Bulong ni Toby na nakatago sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Sandali lang, Toby. May kailangan lang akong tingnan, sagot ni Tess. Sa kanyang paglalakad, naramdaman ng kanyang paa ang isang matigas na bagay sa ilalim ng mga tuyong dahon. Yumuko siya at kinapa ang bagay na yon. Isang malamig na metal ang kanyang nahawakan. Nang itapat niya ito sa sikat ng buwan, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang relo. Isang relo na gawa sa ginto. May mga maliliit na diamante sa paligid ng mukha nito. Sa likod ng relo, may nakaukit na pangalan, Vikram Vergara. Ito ang relong suot ng lalaki nang makita nila ito sa bintana. Paano ito napunta sa labas? Itinapon ba ito? O sadyang nahulog sa gitna ng isang pakikipagbuno? Bago pa man makapagsalita si Tess, isang matinding liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Ang tunog ng pag-init ng isang electronic stun gun ay narinig niya sa hangin. Isang tunog na nagbababadya ng panganib. Sabi ko na nga ba? Babalik ang basurerong magnanakaw. Isang malagong boses ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. 2 gwardiya ang nakatayo sa harap niya. Ang kanilang mga muka ay balot ng puot. Ang isa sa kanila ay itinaas ang kanyang batuta, handang ihampas sa babaeng wala namang ibang dala, kundi ang isang relong, maaaring magpabagsak sa isang reyna. Napayakap si Tess sa relo sa kanyang dibdib. Ang lamig ng ginto ay tila naging apoy sa kanyang palad. Alam niyang sa oras na ito,
Hindi na lang basura ang hawak niya. Hawak niya ang leeg ng katotohanan. Ang malamig na dulo ng batuta ay dumapo sa balikat ni Tess. Isang bigat na tila nagpapaalala sa kanya na sa lupang ito, ang bigat ng katarungan ay laging pabor sa mga nakatira sa loob ng matatayog na bakod. Ngunit sa halip na sumigaw sa takot, nanatiling tikom ang bibig ni Tess. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa nag-aalab na apoy ng kanyang paninindigan. Bitawan niyo ako, hindi ako magnanakaw. Ang boses ni Tess ay gumaralgal, ngunit may talim na hindi kayang baliin ng kahit anong bakal. Huli ka na sa akto, basura ka. Ang gwardiya ay humalakhak, isang tunog na puno ng paghamak. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito? At ano yang hawak mo? Bago pa man makasagot si Tess, isang marangyang sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang higante na nanunuri sa kanilang lahat. Bumukas ang pinto at lumabas si Sonia, protektado ng isang malaking payong na hawak ng isa pang tauhan. Ang kanyang mga paa ay balot ng mamahaling bota na yari sa balat ng hayop, maingat na umiiwas sa putik na tila ba ang lupa mismo ay isang sakit na ayaw niyang mahawakan. What is happening here? Tanong ni Sonia. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpapatigil sa lahat. Madam, nahuli po namin ang babaeng ito. Mukhang balak pang pumasok ulit. Ulat ng gwardiya habang marahas na hinihila ang braso ni Tess. Tumingin si Sonia kay Tess. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Sa halip, ang naroon ay ang parehong pagkamuhi na nakita ni Toby noong gabi ng ulan. Napansin ni Sonia ang kumikinang na bagay sa kamay ni Tess. Is that Vikram's watch? Nanlaki ang mga mata ni Sonia, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang kaba. Ang relong iyon ay itinapon niya sa labas matapos ang kanilang pagtatalo ni Vikram noong isang gabi, isang ebidensya ng kanyang pagkawala ng kontrol. You thief! Ang kapal ng mukha mong bumalik dito pagkatapos mong pagnakawan ng asawa ko. Ang salitang thief ay tumama sa puso ni Tess na tila isang sampal. Ang hiya ay gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na yumuko, lalong itinaas ni Tess ang kanyang noo. Ang kanyang dignidad ay ang tanging kayamanan na hindi kailanman mababawasan ng kahit anong kahirapan. Isinasauli ko lang ang relong ito, madam. Mahinahon ngunit matatag na, sabi ni Tess. Nakita ko ito sa labas. Kung magnanakaw ako, sana ay itinago ko na ito at ipinagpalit sa bigas. Pero ang taong marangal, hindi kinakain ng galing sa nakaw. Lalong naggit-ngit si Sonia. Ang katapatan ng isang basurera ay tila isang insulto sa kanyang sariling pagkatao na puno ng kasinungalingan. Insolent. Sa tingin mo ba maniniwala ang sino man sa'yo? Guards, tumawag kayo ng pulis. I want this woman behind bars. Eksakto sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Lumitaw si Vikram, nakasandal sa hamba ng pinto. Ang kanyang katawan ay tila isang aninong malapit nang maglaho. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kaguluhang nangyayari sa kanyang harapan. Anong kaguluhan ito? Mahinang tanong ni Vikram. Mabilis na lumapit si Sonia sa asawa. Muling isinuot ang kanyang maskara ng pagiging mapagmahal na asawa. Mahal, bakit ka lumabas? Ang basurerong ito, ninakaw ang relo mo. Mabuti na lang at nahuli ng mga guards. Tumingin si Vikram kay Tess. Nakita niya ang isang babaeng basa ng ulan, madungis, ngunit may mga matang tapat at matapang. Nakita niya ang relo sa kamay nito. Naalala niya ang gabi kung kailan hinablot ni Sonia ang relong yon mula sa kanyang bisig dahil sa galit. Lumapit ang mga gwardiya upang kaladkarin si Tess, ngunit bago pa man sila makahakbang, nagsalita si Tess. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Sa halip,
Ang kanyang mga salita ay tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng katahimikan. "Sir," tawag ni Tess kay Vikram. "Hindi lahat ng nagbibigay sa iyo ng pagkain ay gustong mabusog ka. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo, hindi ka hahayaang uminom ng tsaa na galing sa iisang kamay lang araw-araw." Natahimik ang buong paligid. Ang tunog ng ulan na pumapatak sa mga dahon ay tila naging kasing lakas ng kulog. Nanigas si Sonia. Ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ni Vikram ay tila naging yelo. Tinitigan ni Vikram si Tess. Sa isang saglit, ang hamog sa kanyang isipan ay tila nahawi. May isang bagay na ibinato si Tess, hindi ang relo, kundi isang tingin na puno ng kahulugan. Bago siya marahas, na itinulak ng mga gwardya palabas ng tarangkahan. Naiwan ang relo sa semento, kumikinang sa ilalim ng ilaw, habang si Vikram ay naiwang nakatayo, nanginginig ang buong katawan. Sa kanyang isipan, ang mga salita ni Tess ay tila isang binhing itinanim sa lupang tigang. Isang tsa, mula sa iisang kamay. Naramdaman ni Vikram ang pagbaligtad ng kanyang sikmura, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang kanina pa, kumakatok sa kanyang pintuan at ngayon lang niya binuksan. Ang bango ng nilagang manok na may luya ay pumuno sa silid ni Vikram, ngunit para sa kanya, ang bawat singaw ng sabaw ay tila usok na nagmumula sa impyerno. Nakaupo si Sonia sa gilid ng kanyang kama, maingat na hinihiwa ang karne. Ang kanyang bawat kilos ay tumpak at puno ng huwad na pagkalinga. "Kailangan mong kumain, mahal. Masama ang loob ko sa nangyari kanina. Hindi ko akalain na pati ang mga taong tinutulungan natin sa pamamagitan ng charity ay magagawa tayong pagnakawan at bastusin," sabi ni Sonia habang iniaabot ang kutsara sa bibig ni Vikram. Tumingin si Vikram sa kutsara, pagkatapos ay sa mga mata ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang lamig sa likod ng mga ngiting iyon. Bakit kailangan nating tumawag ng pulis para sa isang basurerong nagsauli lang naman ng relo, Sonia? Bahagyang natigilan ang kamay ni Sonia sa hangin. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang segundong takot bago muling bumalik sa pagiging kalmado. "Sauli? Vikram, huwag kang maging utu-uto. Magnanakaw siya. Gawa-gawa lang niya ang kwentong yon para hindi siya makulong. At ang sinabi niya tungkol sa tsa, halatang baliw ang babaeng yon. Gutom lang yon." "Siguro nga," sagot ni Vikram, ngunit hindi niya nilunok ang pagkain. Hinayaan niyang manatili ang lasa ng luya sa kanyang dila, isang lasa na pilit na nagpapagising sa kanyang natutulog na diwa. Habang ang ginto at sutla ay bumabalot sa mansyon, apoy at abo naman ang sumalubong kina Tess at Toby sa kanilang pag-uwi. Ang kanilang munting kariton, ang tanging katuwang nila sa paghakot ng basura, ang tanging ari-arian na nagbibigay sa kanila ng pag-asang makabili ng gamot, ay wala na sa dati nitong pwesto. Sa halip, ang nakita nila ay isang tumpok ng nangangalit na uling at natunaw na plastik. Ang amoy ng sunog na goma at kahoy ay sumusulasok sa kanilang ilong. Isang masangsang na paalala na sa mundong ito, ang mga mahihirap ay walang karapatang lumaban. "Ang kariton natin! Ate, ang kariton natin!" hagulgol ni Toby. Lumuhod ang bata sa harap ng mga abo. Pilit na kinukuha ang isang gulong na natanggal at nabaluktot sa tindi ng init. Nanigas si Tess. Ang kanyang mga kamao ay nanginginig sa gilid ng kanyang hita. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Hindi ito aksidente. Ito ay isang babala. Isang mensahe mula sa mga taong nakatira sa matatayog na tore na nagsasabing, "Manahimik ka o susunugin namin ang buong mundo mo." "Huwag kang umiyak, Toby," bulong ni Tess, bagaman ang kanyang sariling mga luha ay nagbabadyang pumatak. "Hindi nila masusunog ang tapang natin." Kinuha ni Tess ang isang piraso ng uling mula sa lupa. Sa dingding ng kanilang barong-barong, isinulat niya ang isang petsa. Ang petsa kung kailan ang kanilang kahirapan ay ginawang sandata
ng mga mapang api. Sa loob ng mansyon, lumabas si Sonia upang makipagkita sa isang anino sa hardin. Ang lalaki ay nakasuot ng itim. Ang mukha ay natatakpan ng takip sa ulo. Siguraduhin mong hindi na sila babalik. Ang susunod na susunugin nyo ay hindi lang kariton, kundi ang mismong tinitirhan nila. Utos ni Sonia. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Masusunod, madam. Pero paano ang asawa nyo? Mukhang nagdududa na siya. Sagot ng lalaki. Hayaan mo siya. Sa susunod na linggo, kapag napirmahan na niya ang special power of attorney, hindi na niya kailangang mag-isip pa. Ako na ang mag-iisip para sa kanya. Habang buhay. Sagot ni Sonia bago tuluyang tumalikod. Samantala, sa loob ng kanyang silid-aralan sa ilalim ng hagdan, nahanap ni Vikram ang isang bagay na nakalimutan na niya. Isang maliit na digital voice recorder na nakatago sa loob ng isang lumang libro. Naalala niya, ginamit niya ito noon para sa mga business meetings. Dahan-dahan niyang pinindot ang record. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ang yabag ng mga takong ni Sonia ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Vikram, mahal, oras na para sa iyong gamot sa gabi, sabi ni Sonia. Sa pagkakataong ito, hindi pumikit si Vikram. Tumingin siya ng diretso sa baso ng tubig na hawak ni Sonia. Alam niya, ang tubig na yon ay hindi magbibigay ng buhay, kundi magdadala sa kanya sa isang mahimbing na pagtulog na maaring wala ng gisingan. Sonia! Tawag ni Vikram. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa gabi. Bakit mo pinatay ang mga kamera sa opisina ko? Ang baso sa kamay ni Sonia ay bahagyang nayanig. Isang patak ng tubig ang tumalsik sa sahig. Kumislap sa ilalim ng ilaw ng lampara na tila isang luha ng panganib. Ang baso ng tubig sa kamay ni Sonia ay hindi natumba, ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi nakatakas sa mapanuring mata ni Vikram. Isang nakatutulig na katahimikan ang namayani sa silid, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon na tila isang humihingalong hayop. The cameras! Tanong ni Sonia. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging malambing, ngunit may halong pait. Mahal, pinaalis ko ang mga yon dahil sabi ng security consultant, masyadong luma na ang system. I wanted to upgrade them for your safety. Bakit mo tinatanong? Are you not happy that I'm taking care of everything? Humiga muli si Vikram. Ipinikit ang kanyang mga mata upang hindi makita ng asawa ang nag-aalab na puot sa kanyang loob. Pagod lang ako, Sonia. Iwan mo na ako. Nang marinig ni Vikram ang pag-click ng pinto, mabilis siyang bumangon. Hindi siya mahina. Hindi siya baliw. Ang bawat pag-atake ng pagkahilo ay may dahilan. At ang dahilan ay nasa loob ng mga tasang inihahain sa kanya. Kinabukasan, sa gitna ng init ng tanghali, isang lalaking nakasuot ng kupas na jacket at sombrero ang bumaba sa isang tricycle malapit sa tambakan ng basura sa Quezon City. Ang amoy ng nabubulok na pagkain at usok ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi siya umatras. Ito si Vikram. Sa tulong ng kanyang dating driver na si Ben, na lihim niyang tinawagan, nagawa niyang makapuslit sa sariling mansyon. Nahanap niya si Tess sa gilid ng kalsada, abalang nagtatahi ng isang punit na sako. Nang makita ni Tess ang lalaking nasa harap niya, binitawan niya ang karayom. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pangunawa. Sir, bakit kayo nandito? Bulong ni Tess. Dahil tama ka, sagot ni Vikram. Ang kanyang tinig ay basag. Ang ang gamot, lahat ng iyon ay hindi para sa ikabubuti ko. Dinala ni Tess si Vikram sa isang maliit na gutuhan sa kanto. Doon, sa ibabaw ng hapag na malagkit at upuang plastik na mabuhay, ang bilyonaryo at ang basurera ay nagkatitigan. Amoy bawang at pawis ang paligid.
malayo sa bango ng chamomile at lavender. Ngunit dito lang naramdaman ni Vikram na siya ay ligtas. Hindi ko alam kung bakit niyo ako pinagkakatiwalaan, sir, sabi ni Tess habang iniaabot ang isang basong tubig na malinaw. Pero sa mundong kinalakhan ko, ang basura ay itinatapon. Pero ang katotohanan ay laging lumulutang. Kailangan ko ng ebidensya, Tess, at kailangan ko ng tulong niyo ni Toby, pakiusap ni Vikram. Sa sandaling iyon, isang itim na SUV ang dumaan sa harap ng gotohan. Nanliit ang mga mata ni Tess. Nakita niya ang pamilyar na mukha ni Sonia sa loob. Kausap ang isang lalaking naka-Amerikana. Hindi sila nakita, ngunit ang panganib ay tila isang aninong papalapit ng papalapit. Ang hangin sa loob ng opisina ni Attorney Helena Cruz ay amoy lumang papel at sigarilyo. Ang dating matagumpay na abogado ng pamilya Vergara ay tila isang mandirigmang nagretiro na sa isang madilim na sulok. Nang pumasok sina Tess at Vikram, hindi man lang siya nag-angat ng tingin mula sa kanyang tinatype. Sabi ko na nga ba, darating ang araw na mauubos din ang pasensya mo, Vikram. Sabi ni Helena, ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka. Helena, kailangan kita, diretsong sabi ni Vikram. Inilapag ni Tess ang maliit na bote na nakuha ni Toby sa mesa. Ang puting pulbos sa loob ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Ito po ang nilalagay niya sa inumin ni Sir Vikram. Tiningnan ni Helena ang bote pagkatapos ay tumingin kay Tess. At sino ka naman? Isang basurera na gustong maging bayani? Isang tao na ayaw makitang namamatay ang isang inosente dahil sa kasakiman. Sagot ni Tess, walang kurap ang mga mata. Napangiti si Helena. Isang mapait na ngiti. Mabigat ang kalaban natin. Si Sonia ay hindi lang asawa. Siya ang may hawak ng lahat ng access sa kumpanya ngayon. At sa susunod na linggo, sa gala night ng Vergara Group, iaanunsyo niya ang iyong tuluyang pagreretiro at ang paglipat ng lahat ng kapangyarihan sa kanya. Anong plano? Tanong ni Vikram. Kailangan nating pasukin ang mansyon sa gabi ng gala. Kailangan natin ang orihinal na bote ng gamot at ang dokumentong pinapirmahan niya sa'yo nung ikaw ay sabog sa gamot. At kailangan nating gawin yon habang ang lahat ng atensyon ay nasa entablado. Paliwanag ni Helena. Habang nagpaplano sila, sa mansyon si Sonia ay abalang nagsusukat ng kanyang gown na kulay dugo. Ang bawat tahi ng tela ay tila isang simbolo ng kanyang tagumpay. Madam, may balita po. Bulong ng kanyang sekretaryo, ang lalaking nakita ni Vikram sa SUV. Nakita ang asawa niyo sa labas, kasama ang basurerang yon. Tumigil ang paghinga ni Sonia. Ang kanyang mukha ay naging parang pader na bato. Akala ko ba ay tinapos niyo na sila? Sinunog po namin ang kariton pero I don't want excuses. Sigaw ni Sonia, ang kanyang boses ay nanginginig saglit. Kung ayaw nilang tumigil sa paghalukay sa basura, ilibing niyo sila sa ilalim nito. Siguraduhin mong hindi makakarating si Vikram sa gala, kahit anong mangyari. Hinawakan ni Sonia ang isang gunting at marahas na ginupit ang laylayan ng kanyang gown. Ang tunog ng telang napupunit ay tila isang hudyat ng digmaang wala ng atrasan. Ang gabi ng gala ay dumating na may kasamang malakas na kulog, ngunit walang ulan. Ang langit ay madilim, tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa bawat sulok ng mansyon. Ang bawat bisitang dumarating ay nakasuot ng maskara ng kagalakan, habang sa likod ng mga pader, ang katotohanan ay pilit na kumakawala. Toby, tandaan mo ang sinabi ko. Ikaw ang pinakamaliit. Ikaw ang hindi nila mapapansin. Bulong ni Tess habang inaayos ang suot na oversized na jacket ng kapatid. Nasa likod sila ng mansyon, malapit sa exhaust fan ng kusina. Amoy mamahaling luto at alak ang hangin. Si Toby ay tila isang daga na mabilis na gumapang sa loob ng ventilation duct. Ang bawat galaw niya ay walang tunog. Ang bawat paghinga ay pigil. Sa loob ng silid ni Sonia, nahanap ni Toby ang lihim na vault sa likod ng painting. Gamit ang code na ibinigay ni Vikram,
Dahan-dahan itong bumukas. Walang tunog ng bakal na nagkiskisan, tanging ang mahinang pag-ikot ng mga gear. Sa loob, naroon ang bote. At sa tabi nito, ang isang folder na naglalaman ng mga peking pirma ni Vikram at ang lihim na ugnayan ni Sonia sa kanilang competitor. Ngunit bago pa man makuha ni Toby ang mga gamit, bumukas ang pinto. Nanigas si Toby sa ilalim ng mesa. Nakita niya ang mga sapatos ni Sonia, matutulis na takong na tila mga tuka ng buwaya. Kasunod nito ay ang mabibigat na hakbang ng isang lalaki. Handa na ang lahat, Sonia. Pagkatapos ng talumpati mo, wala nang paraan si Vikram para makalaban. Mapupunta na sa atin ang kumpanya. Bulong ng lalaki. Siguraduhin mong hindi gumagana ang mga kamera sa likod. Ayokong may makasaksi sa mangyayari kay Vikram para magmukhang sariling desisyon niya. Malamig na tugon ni Sonia. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Toby ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, humahalo sa dumi ng duct. Isang maling galaw, isang mahinang tunog, at ang lahat ay maglalaho. Sa labas, sa dilim ng hardin, naghihintay si Tess. Hawak niya ang isang lumang radio upang makipag-ugnayan kay Helena. Ngunit biglang may humawak sa kanyang balikat. Isang malakas na kamay na bumaon sa kanyang laman. Huli ka, basurera, bulong ng isang gwardiya. Hindi sumigaw si Tess. Sa halip, sa gitna ng takot, naalaala niya ang kanyang kapatid, ang kanyang kariton na naging abo, at ang lalaking nagtiwala sa kanya. Ginamit niya ang kanyang siko at buong lakas na tinamaan ng sikmura ng gwardiya. Walang tunog ng sigaw, tanging ang pagbagsak ng katawan sa damuhan. Toby, bilisan mo, bulong ni Tess sa hangin habang ang mga ilaw ng gala ay nagsisimula nang magliwanag ng husto, hudyat na ang palabas ni Sonia ay magsisimula na. Ang resulta ng laboratorio na hawak ni Helena sa kanyang sasakyan ay malinaw. Ang puting pulbos ay hindi gamot. Ito ay isang uri ng slow-acting neurotoxin na dahan-dahang sumisira sa utak at puso. Ang bitag ay nakahanda na. Ngunit sino ang mahuhulog? Ang bulwagan ng Vergara Mansion ay tila isang dagat ng mga hiyas at nagniningning na mga ilaw. Ang bawat hapag ay napapalamutian ng mga puting lila. Mga bulaklak na madalas makita sa mga kasalan. Ngunit sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga chandelier, ang amoy ng mga ito ay tila paalala ng isang maagang lamay. Ang mga bisita na suot ang kanilang pinakamahal na mga ngiti ay naghihintay sa bida ng gabi. Sa likod ng entablado, tinitigan ni Sonia ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang gown na kulay dugo ay tila isang babala sa sinumang mga ngahas na humarang sa kanyang daan. Maingat niyang pinunasan ang dulo ng kanyang labi, tinitiyak na ang kanyang kolorete ay perpekto. Magsimula na tayo, bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay walang bakas ng kaba, tanging ang tuyong lamig ng isang taong wala ng konsensya. Sa kabilang panig, sa loob ng madidilim na pasilyo ng mansyon, mabilis na gumagapang si Toby palabas ng silid ni Sonia. Ang folder at ang bote ng gamot ay nakasukbit sa loob ng kanyang jacket. Ramdam niya ang bigat nito sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadyang magbunyag ng kanyang kinalalagyan. Ngunit bago pa siya makarating sa dulo, nakita niya ang mga gwardiyang nagkakagulo sa labas. Hanapin niyo ang basurerang yon! Hindi pa yun nakakalayo! Sigaw ng isang lalaki. Alam ni Toby na nahuli ang kanyang ate. Naramdaman niya ang pait ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit naalala niya ang bilin ni Tess. Kahit anong mangyari, huwag kang titigil hanggat hindi mo na ibibigay ang katotohanan. Umakyat si Sonia sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Ang liwanag ng mga spotlight ay tumama sa kanya. Ginagawa siyang mukhang isang anghel sa harap ng mga mamamahayag at mga kasosyo sa negosyo. Ladies and gentlemen, panimula ni Sonia, ang kanyang boses ay tila isang malambing na harana na puno ng pait. Tonight is not just about the success of Vergara Group.
It is about love and sacrifice. My husband Vikram has fought a silent battle with his health, and as his wife, it breaks my heart to announce that he will be stepping down permanently to focus on his recovery. Isang mahinang ungol ng pagkagulat ang dumaan sa madla. Nagpatuloy si Sonia. Dahan-dahang inilalabas ang isang panyo upang punasan ang kanyang mga mata na walang luha. It is a heavy burden, but I will take it. I will lead this company with the same love I have for my husband. Eksakto sa sandaling iyon, ang malaking screen sa likod ni Sonia ay biglang nag-iba ng kulay. Sa halip na ang logo ng kumpanya, isang malabong video ang lumabas. Naroon ang boses ni Sonia. Hindi ang malambing na boses na naririnig nila ngayon, kundi ang boses na puno ng puot at lason. Siguraduhin mong hindi na siya magigising. Ang kumpanya ay sa atin na. Nanigas ang buong bulwagan. Ang baso ng champagne ng isang bisita ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang hudyat ng pagkagunaw ng mundo ni Sonia. Ang mukha ni Sonia, na kanina ay punong-puno ng ningning, ay unti-unting naging maputla. Tila isang bangkay na ibinabad sa yelo. Ano ito? Isang biro. Sigaw ni Sonia, lumingon siya sa mga teknisyan, ngunit ang mga ito ay nakatayo lamang, walang magawa. Hindi iyan biro, Sonia. Iyan ang katotohanang pilit mong ibinabaon sa basura. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng bulwagan. Ang mga pintong naroon ay bumukas ng malawak at doon lumitaw si Vikram. Hindi siya nakasuot ng pang-ospital. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang Amerikana. Nakatayo ng matuwid. At sa kanyang tabi ay ang matapang na si Attorney Helena Cruz at ang basang-basang si Tess. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanila. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang bawat hakbang ni Vikram patungo sa entablado ay tila isang tunog ng hatol sa pandinig ni Sonia. Ang bawat tibok ng puso ng mga taong naroon ay puno ng paghihintay. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magkislapan ng kanilang mga kamera. Ang bawat flash ay tila isang sampal sa mukha ng babaeng nagpanggap na reyna. Vikram, mahal, it's a misunderstanding. Binaboy nila ang bidyong iyan. Sigaw ni Sonia. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng mikropono na tila ba ito ang tanging bagay na magliligtas sa kanya mula sa paglubog. Tumigil si Vikram sa paanan ng entablado. Tumingala siya sa kanyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang babaeng dahan-dahang pumatay sa kanya sa ilalim ng maskara ng pag-ibig. Misunderstanding, Sonia? Malamig na tanong ni Vikram. Ang lason ba na nilalagay mo sa ako gabi-gabi ay isang misunderstanding din? Ang pagpalsipika mo sa mga dokumento ng kumpanya, misunderstanding din ba? Inilabas ni Attorney Helena ang isang tumpok ng mga papeles. Mayroon kaming ebidensya ng iyong mga transaksyon sa kalaban ng kumpanya at ang resulta ng laboratorio bambahan mo. Gamot na ibinibigay mo kay Mr. Vergara. At huwag nating kalimutan ang pagtatangka mong saktan ang mga inosenteng saksi. Sa gilid ng entablado, lumabas si Toby, bitbit ang bote at ang mga dokumentong nakuha niya mula sa vault. Nang makita ni Sonia ang bata, ang kanyang galit ay sumabog. Mga basurero! Mga walang kwentang tao! Sigaw ni Sonia, nawalan na siya ng kontrol. Sa tingin niyo ba maniniwala sila sa inyo? I built this empire. Ako ang nagligtas sa kumpanyang ito habang ang asawa ko ay naghihingalo. Naghihingalo dahil sa iyo, Sonia. Sabat ni Tess. Ang kanyang tinig ay payapa, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang basura ay maaaring madumi sa labas, pero ang puso mong puno ng lason, ang tunay na mabaho. Walang halaga ang gown mo kung ang kaluluwa mo ay bulok. Biglang pumasok ang mga pulis sa bulwagan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang huling hantungan. Lumapit ang isang opisyal kay Sonia.
Mrs. Sonia Vergara, you are under arrest for attempted murder, falsification of documents and grand fraud, deklarasyon ng pulis. Nang maramdaman ni Sonia ang malamig na bakal ng posa sa kanyang mga pulso, doon lang siya tuluyang bumagsak. Lumuhod siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang pulang gown ay nakakalat sa sahig na tila isang lawa ng dugo. Ang mga perlas sa kanyang leeg ay napigtas at nagkalat, gumugulong sa paanan ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanya. Ito ang tunay na kahiya-hiya. Sa harap ng buong Manila, ang reyna ay naging isang kriminal. Tumingin si Sonia kay Vikram, nagmamakaawa, ngunit tinalikuran siya ng kanyang asawa. Sa halip, lumapit si Vikram kay Tess at Toby. Salamat, bulong ni Vikram. Sapat na para marinig lamang nilang tatlo. Sa gitna ng kaguluhan, habang inilalabas si Sonia mula sa bulwagan sa gitna ng kantsaw at paghamak ng madla, ang ulan sa labas ay nagsimulang tumigil. Isang bagong umaga ang nagbabadyang sumikat, hindi lamang para kay Vikram, kundi para sa magkapatid na sumugal sa gitna ng dumi upang hanapin ang linis ng katotohanan. Ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa mga siwang ng bintana ng mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito hinarangan ng makakapal na kurtina. Binuksan ni Vikram ang lahat ng bintana. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang ingay ng buhay sa labas. Wala na ang amoy ng lason at huwad na pabango. Ang mansyon ay hindi na isang kabaong, kundi isang tahanan muli. Isang buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon sa gala. Si Sonia ay nasa loob na ng rehas, naghihintay ng hatol na habambuhay na pagkabilanggo. Ang balita ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang sugat sa puso ni Vikram ay dahan-dahan pa ring naghihilom. Nagmaneho si Vikram patungo sa gilid ng Riles, kung saan matatagpuan ang maliit na barong-barong ni Tess. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakatago sa ilalim ng sombrero. Pagbaba niya ng sasakyan, nakita niya si Tess na abalang nagtutupi ng mga sako. Sa tabi nito, si Toby ay nagbabasa ng isang lumang libro sa ilalim ng puno. Tess! Tawag ni Vikram. Napalingon si Tess. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may ningning na hindi kayang bayaran ng kahit anong hiyas. Sir Vikram, bakit po kayo napadpad dito? Baka madumihan ang sapatos niyo. Ngumiti si Vikram, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Hindi na baling madumihan ang sapatos, Tess, wag lang ang kaluluwa. Lumapit si Vikram at iniabot ang isang folder. Hindi ito pera, Tess. Alam kong hindi mo yon tatanggapin ng basta-basta. Ito ay isang plano. Ang lupang pag-aari ng pamilya ko sa kabilang kanto, malapit sa tambakan, ay gagawin kong isang livelihood and recycling center. Gusto kong ikaw ang mamahala rito. Ikaw ang magtuturo sa mga tao rito kung paano gawing ginto ang basura ng may dignidad. Nanlaki ang mga mata ni Tess. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pero sir, basurera lang po ako. Hindi, Tess. Pagwawasto ni Vikram. Ikaw ang nagligtas sa akin nang ang lahat ng mayayaman sa paligid ko ay nakapikit. Ikaw ang pinakamarangal na taong kilala ko. At para kay Toby, may scholarship na naghihintay sa kanya sa susunod na pasukan. Hindi na napigilan ni Tess ang pagpatak ng kanyang luha. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pag-asa. Lumapit si Toby at niyakap ang kanyang ate. Sa gitna ng dumi at hirap, sa wakas ay nakakita sila ng isang bukas na hindi na kailangang halukayin sa ilalim ng basura. Lumipas ang isang taon. Ang dating bakanteng lote na puno ng kalawang at baho ay naging isang buhay na komunidad. Ang Vergara Valmores Center ay puno na ng mga tawanan ng mga bata at tunog ng mga makinang gumagawa ng bagong gamit mula sa mga itinatapon na plastik. Nakaupo si Vikram sa isang bangko sa hardin ng center. Pinapanood si Don Emilio na masayang nagpapakain ng mga ibon. Ang matanda ay unti-unti nang nakaka-recover. Ang kanyang mga mata ay muling nagliliyab sa sigla ng buhay. Lumapit si Tess,
May dalang isang baso ng sariwang buko juice. Mainit ang panahon, sir. Uminom po muna kayo. Kinuha ni Vikram ang baso, ngunit bago niya ito inumin, tiningnan niya si Tess. Salamat, Tess. Hindi lang sa inumin, kundi sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Wala po yun, sir. Pareho lang tayong naligtas ng katotohanan. Sagot ni Tess. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na hangin. Walang engrandeng anunsyo ng pag-ibig, walang mabulaklak na salita. Ngunit sa pagitan ng kanilang mga tingin, may isang pangakong mas matibay pa sa semento at bakal. Isang pangako na ang bawat pangarap, gaano man ito kaliit o kadungis sa simula, ay may karapatang mabuhay at kuminang. Sa dulo ng araw, ang lason ay wala sa tasa ng tsaa. Ang lason ay nasa puso ng mga taong gustong kumontrol sa buhay ng iba. Ngunit hanggat may mga taong tulad ni Tess na handang lumuhod sa putikan upang hanapin ang katotohanan, ang liwanag ay laging mananaig. Ang amoy ng basang lupa matapos ang ulan ay hindi na amoy ng pagkabulok. Ngayon, ito na ang amoy ng bagong simula.